So, isang pagpang-araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yung lalahad kanatunan para sa daily devotion na pinamagatang Humility Makes Us Righteous in Christ. So, the series of the power of humility. And then po is, last series na po siya, no? Kasi ang number 1 natin is Humility Makes Us Beautiful. Humility makes us like Jesus. Humility makes us true servants. Humility makes us effective leaders. Humility makes us wiser every day. Humility makes us highly favored. And lastly is humility makes us righteous in Christ. So yung scripture natin ngayon is Luke chapter 18 verses 14, and sinasabi na, I tell you that this man rather than the other whom justified before. I want whom justified before. So God, for all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi sa kanyang bahay na pinakamaging matuwid at ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isa nagtaas ng kanyang sarili ay ibinababa, at ang bawat isa nagpapakumbaba ay itinataas. So yung katuruan po natin ngayon is number 1, pride makes us people think they are righteous. So may may tinatawag tayong spiritual pride. Then yung pride na yon is ang tingin natin sa sarili natin is mabuti, malinis, mataas, no? Feeling natin righteous tayo, yun nga po. And yung spiritual pride na yon is nagtutulak sa atin para tignan yung sarili natin na mas mataas pa sa Diyos, mas mataas pa sa iba, mabuti tayo kaya sa iba, kahit na may alam natin sa sarili natin is may nagagawa tayong kasalanan. So ang pride is naglalayo sa atin sa Panginoon. So pride makes people think they are righteous. So next is pride makes people stiff-necked. So di ba kapag may stiff-necked ka is ang tingin mo lang is diretso, hindi ka makalingan kasi nga sobrang sakit ng ganito mo, leg mo. So dito naman sa pride makes people, ito raw po yung na iglalayo sa ating Panginoon na napupunta tayo sa kapahamakan kasi nga hindi tayo marunong lumingon sa ating Panginoon kung tinatawag tayo, di ba? Ang tingin natin is sarili natin. Ang tingin natin is ala natin mabuti pero hindi pala, no? So, stiff-necked people, sila yung mapapride na tao, no? Yung tipong akala mo nga is papunta ka sa mabuti pero ay papunta ka sa kaligtasan pero hindi. Papunta ka sa kapahamakan, no? Kung tinatawag tayo ni God is dapat lumingon tayo, no? So pride makes people stiff-necked. And next is pride separate people from God. Pride, ito yung nilalayo tayo sa ating Panginoon, no? So kung tinatawag nga po tayo na ating Panginoon or namumuhay tayo sa ating kasalanan, magpakumbaba tayo sa ating Panginoon, no? At sabihin at amin sa Kanya, sa harap Niya, na tayo nagkamali, tayo makasalanan, no? So magpakumbaba tayo. Pairalin natin yung humility sa ating buhay. So pride separates people from God. So bilang application, number 1, repent while we still have the time. So pag nagpakumbaba ka sa Diyos at para ka na, kung nagpakumbaba ka raw po sa ating Panginoon, ay para ka na rin daw po nagsisisi. Then kapag nagsisi ka, nagpakumbaba ka at ikaw ay nagpakumbaba ka na rin. So magsisi tayo sa ating mga kasalanan habang may oras pa. Kasi kung walang oras yan, huli ka na, paano ka na magsisi, no? Sabi nga, nasa huling pagsisisi. So habang may time pa, is magsisisi na tayo sa ating Panginoon. Repent while we still have the time. Manumbalik tayo sa ating Panginoon. And number 2 is return to God in humble submission. So manumbalik tayo sa Diyos na mayroong pagpapakumbaba, no? Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos na tayo makasalanan, no? Huwag tayong magmatigas pa, huwag tayong magpiling mataas tayo sa Diyos, sa iba na kaya natin tama at mabuting ginagawa natin pero hindi naman pala. So return to God in humble submission. And lastly is recommit to live for God. Kung tayo sumusuko sa Diyos, kaso nga lang dahil sa tukso is napapalayo ulit tayo, no?
let's recommit. Napakasarap mabuhay para sa Panginoon. So, let's recommit to live for God. Mabuhay tayo para sa Diyos. Huwag tayo mabuhay para sa sarili lang natin, para sa sariling interest natin, para sa sariling kasiyahan natin. Huwag tayo mamuhay doon, no? Mamuhay tayo para sa ating Diyos, hindi para sa atin. Then, when we return our God, when we humble ourselves to God, so, tendency nun is tagumpay nga, diba? So, recommit to live for God. Manumbalik tayo at ito ay pag nanumbalik tayo, ang parang result nun is bumabalik tayo sa original na purpose na ating Panginoon. Ayun po yung sinasabi dito. So, let's recommit to live for God. Number 1 is repent while we still have the time, return to God in humble submission, and recommit to live for God. So, ayun lamang po yung aking natutunan para sa daily devotion na may matutunan tayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. No? So, napakaganda po nitong series na to na The Power of Humility. So, isipin natin na lagi tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Huwag tayong magmataas dahil abi nga po, lahat ng nagmamataas is ibinababa at lahat ng ibinababa is itinataas. So, ayun naman po ang natutunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.